Yo, what's up man? It's me, Nirvana MB na naman nga pala to at ngayong araw magre-review tayo nitong pinakamalupit na flip-top Sensei versus Andro. So, solo gaming lang tayo. Nag-try akong mag-live kanina pero ang bagal ng internet natin kaya hindi natuloy. So, ito, recording na lang, upload ko na lang maya-maya pag okay na yung internet kasi meron din tayong live stream mamaya. So, yun, di ko pa napanood to at mukhang napakalulupit daw ng nakita ko dito sa comments. So, lap tripan to. Let's do this. Takeover Lounge. Para sa parating nating laban. Pangalawang tapa ko pa lang to, lalo't main stage ko pa lang to after ng 1 minute. Pero sa tingin ko, palag-palag naman. Tangina, iba talaga yung presensya ng live event, men. Sobrang solid. Papakita niya sa akin yung mga classic na rebuttals niya. Siguro mahahaluan din namin ng konting comedy para medyo magawa namin medyo classic yung laban. Baka magpalitan kami ng asar eh. Sana maging classic yung laban. May mga solid kaming maibitaw sa isa't isa. Tas May mga hard-hitting punches din naman siya, 1-2 set up. Okay din siya sa crowd, naglalanding naman yung mga punches niya. mahusay siyang pumili ng tugma eh. Tsaka yung termino ng salita. Yung mga jokes niya rin, makokot off guard ka. Parang hindi siya yung typical na biro na maririnig mo. And then may mga biglaan siyang tactic eh. Kagaya lumabas siya sa isang venue. So ayun, expect the unexpected kay Sensei. Solid talaga yan. Tinry kong sabayan yung ganong scheme niya. Sa tingin ko naman magiging effective din naman yung mga baon ko. So pipilitin kong masabayan siya sa style na kung saan siya mahusay at sana makalanding ako ng mga suntok sa kanya. So yun. Galingan na lang natin, gawin natin classic yung laban natin, pilitin natin na matapatan yung mga nasa lineup din na to. Yun lang, good luck. Yo Sensei tol, malaki respeto ko sa'yo. Pipilitin kong galingan. So sana galingan mo rin at sana maging classic yung laban natin tol. Takits mamaya. Good luck sa atin pareho. Let's go. Zoning pala to. Hindi na yung serious. Flip Top Zoning 19. Nandito kami ngayon sa Takeover Lunch sa Katipunan QC. Pangalawang laban ng gabi. Mag-ingay tayo para sa parating nating laban. Siyempre, gusto namin magpasalamat sa lahat ng tropang pumunta sa Takeover Lunch. Siyempre, sa High Minds, sa Real Jokes, sa Linya Linya, siyempre sa Crown Manila, sa Hypebeat, sa Unhinged, sa Egocentric, sa Ulap Clothing, sa Toyo Wear, at sa iba pang mga tropa natin nakasuporta. Maraming salamat sa inyo lahat. Eto, solid na laban to sa kanan. Nanggaling pa ng Baliwag, Bulacan. Mag-ingay para kay Sensei. Anong sagot? Nakakaya mo tumatalo ng kasabay para lang may maabot. Mga sakit na sa lipunan na mahirap maggamot. Maglulubog pala sa'yo kapwa mong nakasalako. Shoutout nga pala 7 Heads Artikulo tsaka sa Black Manila. Yeah, yun lang. Shoutouts nga din pala Black Manila. Yan. Pop Boss Benji, isa na ako sa mga pasahod mo ngayon. Sa kaliwa naman, galing pa ng Baseco, Manila, mag-ingay para kay Andros. Ang kalugar ay kaibigan. Ang
Baseco, Linya Linya, shoutout sa mga tropa ko, TBM Pro, at kay Eminem, Martry, at Snoop Dogg. Di ba na kayo? Heads. Nag-coin toss kami. Nanalo si Andros. Pinili niya mauna. Si Sensei. Unang banat para kay Sensei. Zoning 19. Pakinggan natin. Let's go. Yo! Rinig sa likod? Game. Flip Top, kamusta? Maraming salamat, nandito kayo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong magandang gawin kong pang-intro sa'yo. Ikaw pala si Edward Joseph ng Baseco? Nakakatuwa na parito ka, bro. Putang ina, naligo ba to? Itsura pa lang, alam mo... De, joke lang, ayokong laitin to. Baka i-bash niyo ako, kabago-bago. Yung dala ko ngayon, puro bars, tapos bars tungkol sa mukha mo. Boss Arik, Yari. huli mong hinain sa akin si Blizzard, yung rapper na nagpuputek. Pinilit kong hindi siya laitin kahit pagiging pilyo ko nangungulit. Mas pinili ko na lang gumawa ng mga lyrics na malulupit. Multis na nagkukonect, 10 months akong naghintay tapos ibibigay mo na kalaban sa akin. Boss, ganun ulit. Alam niyo ba, sumali ito ng kumpadre tournament? Sa Puluyon, kung saan walang lait na banatan. Tuwang-tuwang nagpupurihan kahit ang lalagkit ng katawan. Ito nga nung sinabihang guwapo si pare na sarapan parang nais pang labasan. O ngayon, nasa flip top ka na ulit. Alam mo bang pangit ka na naman? Hoy, Edward Joseph! Gusto kitang kausapin ng maigi. Edward na, Joseph pa, ano ba yung mga magulang mo walang maisip? Binigyan ka na... Binigyan ka na nga ng pagkakataon ng rap para hindi ka sa ganyang pangalan manatili. Ang dami-daming pwedeng MC name tapos si Edward Andros pa napili. Alam niyo ba meaning ng Andros? Nung ginugol ko, bigla akong napangisi. Andros! Pampatigas ng tite. Ba yun, Andro? Tangina, epektibo ka ba? Yeah. Sige nga, patigasin mo nga to. Gusto ko kasing tigas ng hilaw na avocado para magsintigas lang din sila pag sinampal ko sa mukha mo. Andros, pampatigas ng etits, chong. Anong nakaka-ellipse doon? Gusto niyong malaman yung sagot kung ba't ko siya kine-question? Yung pangalan kasi nung tatay niya, Benedict, tapos kuya niya si Erickson. Ang titigas niya, pare. Yeah! Ganda na, Yeah! ganda. Andros, ang dami-daming Eric. pangalan dyan na mas maayos sa paligid. Ginawa tuloy siyang sword na nila Poison, Trev, Casper kung saan siya natalo at naipit. At doon ko napagtanto na tangato tsaka kung gaano siya kakitid kasi yung mismong wordplay sa pangalan niyang Andros, iba pang tao nakaisip. Ako, Sensei, may sense bawat say, dito kita mismo papangaralan. Sa yung Andros, pampatigas ng tite, ididiin mo sa larangan. Tapos gusto mong kabiliban maging between ka at hangaan, hindi mo nga alam yung meaning ng sarili mong pangalan. Ano? Magre-rebat ka pat ako merong ganto? Mukha ka kasing burat eh, binili ko talaga yan para sa'yo. Yeah! Andros, pampatigas ng tite. Nakakadiri ka, men. Boss Arik, pag Hintay in-introduce ka, mo to men. next time, mas maganda kung bahagya mong lilinawin. O, unang banat para kay Andros, papatigasin niya mga titi natin. Kala ko, hentay kami. Solid, solid. Para kay Andros. So, solid yung ano niya, first round niya. Napansin ko na yun, yung isa lang din or most of the ang tawag dito, angle is yun nga tungkol sa itsura, doon sa pangalan. So, tingnan natin yung magiging second round. Pero solid yun, performance-based quality. Sige, tingnan natin kay Andros. Mukhang ano rin to, comment. Game! Tangina, di daw ako naligo. Yung sinabi mo, madaling mabilog sa amin. Gago, naligo ko, asawa mo naghilod sa akin. Tangina nito. Absent ka ng absent sa bara-bara dito, kala ko di ka pupunta. Kailangan mo talaga tong Andros para di ka madali matutumba. Yo, sa mga nagpunta, hindi, may rebat pa pala ako. Wait lang. Kailangan mo talaga yung Andros para hindi ka madali natutumba. Kasi matigas, kasi pampatigas. I don't know, man. Okay. Tangina, naisip ko lang bigla, nakakaiba. Alam mo yung Andros na pampatigas ng tite, ate mo yung sa akin nagrekomenda.
Sa mga nagpunta, sa masasabi ko, thank you. Pipilitin kong hindi magkalat parang nung ginawa nung debut. But before I start my round, there's something I need to tell you. Sinama ko lahat ng Solvin Boy sa amin. Pag di kayo nag-react sa akin, manggugulo sila sa venue. Flip top game! Mahina pa, manggugulo sila. Flip top game! Kalaban ko daw si Sensei. At dito, di ko kakayaning humigit. Pues panoorin nyo yung rapper galing Tites, paano ko sakalin ng mahigpit. Kasi may plano daw si Boss Arik. Ba't nilaban niya sa akin etong wak? Kailangan turuan ng leksyon yung sensei at alam niyang ako'y eduk grad. Anong tingin mo? Ha? Deserving ka sa big stage kaya nagyayabang yung pabidang to? Eh naalala ka lang niya bigyan ng battle kasi asawa ni Meiko may-ari ng liga nyo. Diba si Da Vinci, kamukha ni Patrick, pukinangin mo ka. Pero paano ka naging sensei, tol? Anong prosesong pinagdaanan? Wala akong nakitang bakas ng mga paa mo sa aking landas na nilakaran. Kaya ba't kinuha to Boss Arik? Di naman to witty mag-rap. Dala niya'y kakornihan matik, pilit ng isilang lahat. Pwestong peking maestro na panay kwento, magsisisi ka agad pagkat ang kapalitan mo ng berso sa may sentro ay LPT na ganap. LPT. Ay LPT na ganap. Ay, LPT na ganap. LPT license sa teacher yun eh. Something like that. So, pasado siya sa licensure exam, I think. Baka, comment lang kayo sa baba kung mali ako. So, let's do this. Pagkat ang kapalitan mo ng berso sa may sentro ay LPT na ganap, kaya kahit sino man ang pumanday ng mga nagawa mo, di pa rin naman niyang kayang sumabay na mambarako. Kaya humanda na lang na umaray sa pagkatalo pagkat kailangan ko ngayon na pumatay sa pagbabako. Pumatay sa pagbabako. Uy! Sayang. Pagkat kailangan ko ngayon na pumatay sa pagbabako. Kahit isiksik mo bara mo, para ako'y maundayan, magiging makalat pa rin flow prime water sa Bulacan. Kaya kung kayo'y agad na nabilib dito sa tangang delinkwente, pues pusta nyo ay tagilid parang panga ng presidente. Parang panga ng presidente. Papaalalahanan lang kita. Baka nakalimot ng gago. Nakalaban mo ngayon ay si Andros Bonifacio at nasa Katipunan tayo. Sayang. So, okay naman yung ano niya, first round ni Andros. Yun nga lang, sayang yung mga ano niya. Slip ups, tapos yung nakalimot ng onte. Tapos, meron pa siyang lines doon na tungkol nga doon sa nakalimot. Tapos siya yung nakalimot. So, sayang. Sige. Round 2 tayo ni Sensei. Tinigasan ba kayo? Yo! Boss Arik, nung binigay mo to sa akin, real talk, wala akong sinayang na minuto o kahit na segundo pa. Inisto ko agad yung Facebook mo, mukhang meron kang ibubuga. Kinlik ko agad yung profile pic, ang tapang ko, zinong ko pa. Nung March 24 pa nagkakalat yung mukha mo doon, di mo pa din binubura. Pero real talk, gusto ko nga itong i-add nung una. Kaso sabi ko, teka lang, scroll down ko muna. Hanggang sa maya-maya lang, biglaang napag-alaman ko na lamang, taga-Pulo ka. Guys, taga-Pulo yan! Paano pa yung estilo doon? Parang trip kong masubukan. Nandyan ba si Lax Artist? Si Charisma? Wala ba dyan sa may pintuan? Guess what? Parating pa lang yung mga suman. Ang lalagkit nyo, pare. So, yun, si Charisma, yung parang may business yata siya ng suman, tas namigay siya nung may napanood akong laban niya na namigay siya. So, Pulo, parang not sure kung itong si Sensei is MC to ng Motus. So, ito na naman tayo sa Motus versus Pulo, which is okay din. Maganda rin yung yung kanilang mga angles din para matupad na ang M-Zite versus Shernan. Sige. Ano bang may pagmamalaki mo sa akin? Top MC ka ng Pulo. Yung liga ng mga MC na may uhuging looks.
Kung lalapagan ko kayo doon, paglalaruan ko lang kayo sa kamay ko na parang Rubik's Cube. Pinapangalandakan pa nito na top 4 siya ng pulo. Yung galawan mo pang pussy moves ay kung tutuusin pang top 5 ka lang kung pinapalagan ko lang yung mga offer sa akin ng organizer niyong si Luminous. Ano ba? Taga-pulo ka? Pero okay na daw doon na, hindi na daw mabaho, no hassle. Mukhang disiplinado na din daw yung mga tao doon, brother. Maayos manamit, nagsisipilyo, tsaka naliligo. Yan yung mga dapat na ginagawa nyo bago bumatel. Ganitong klase ng tanga yung paborito kong nirarapan. Yung tipong nilalait mo na tas pilit niyang inaalam. Nakakaawa ka sa pag-aakala na meron kang ilalamang kung painitan ng bugatang bulkan. Naku, siga ka lang. Pinaghandaan mo ko sa zoning. Malas sa tinambangan ng angas ng Wait lang, bulkan ako, siga ka lang. So, pag nagsiga ka, yung usok, hindi ganun ka na, pero pag bulkan yung sumabog, ayun yata yun, I don't know, pero yun, comment yun lang sa baba, pero yun yung naabot ng, naarok ng aking utak. Yan yung mga dapat na ginagawa nyo bago bumatel. Ganitong klase ng tanga yung paborito kong nirarapan. Yung tipong nilalait mo na tas pilit niyang inaalam. Nakakaawa ka sa pag-aakala na meron kang ilalamang kung painitan ng bugatang bulkan. Naku, siga ka lang. Pinaghandaan mo ko sa zoning. Malas sa tinambangan ng angas ng lakad dapat sa'yo sinasakang. Sinasakal, sinasaktan, sinasaksak ko gamit ng pangalan niyang inanagram hanggang sa di na to ma-picture na para bang sira na cam. Ano ang akala mo, enough na yan? Teka boy, relax ka lang, isasagad, idadagan. Multigang umabot na yung rima ng 100. Yung linya ko, pinaspasan partida at yung nirush pa yan. Teka, ano ba magandang kasunod? Pwede bang Mirage naman? Para, body bag na kaagad! Kaso wag na. Balita ko, sikat na yan. Maging kampyon ng isa buhay, matagal niya nang inaasam. Malaki, ilong, binansagan, nag-finals to, finlash naman. Sukutan nyo ng salamin, pustahan no. Si Plasma yan. Grabe, solid yung delivery niya. Tapos yung galing nito ni Sensei. Isa to sa mga bagong aabangan natin. Okay. Yeah! Kasi yung ilong... Yeah! Ayaw ko talaga manlait. Kaso yung ilong mo nangaakit. Parang burat na matigas sa malayo, oh. Tapos ganun din sa malapit. Real talk, gago, wag ka nagagalit. Siguro pag nangungulangot to, buong kamay niya nagagamit. Oh, chill lang, oy. Tingnan niyo, nag-iisip na ng rebato. Walang nakakagulat. Sige, ikaw na yung may rebattles na mababaw lang naman sumugat. Sa totoo lang, concern pa nga ako sa'yo kung kailan ka ba mamumulat. Kung kailan ka ba mamumulat. Kung kailan ka ba mamumulat. Sa totoo lang, concern pa nga ako sa'yo kung kailan ka ba mamumulat na mas nagre-react pa sila sa mga on the spot mo na bara kumpara sa isang buwan mo na sulat. Galingan mo. Solid yun. Solid yung round ni Sensei. Round 2. Not sure lang yung last line niya kung sinadya ba niya yun na paulit-ulit o medyo nakalimot siya ng onte. Pero still solid. Round 1, sige, round 2 pa lang pala ni Andro. Sige, panoorin mo muna. Yun na yung mga sinabi mo, tangina, ang dali mong mabira. Huwag mo na hanapin si Lax tsaka Karisma, kaya kita bugbugin mag-isa. Tangina nito, dinamay pa yung tito kong si Plasma. Huwag ka nga masyadong pasikat. Tito, pagbaba niyan, bigla mong i-bear hug. Nilalait pa yung ilong ko, gago, di na nakakagulat to. Nilalait mong malaki to, mas malaki pa to sa utak mo. Yun na yung freestyle na tumalo sa round 3 ni Jonas. Akala ko ginawa niya na mahabang scheme yung bote. Pag ni-review to nung babae, puta, yari ka kayate. Kung ako kaya mag-freestyle, ano boss, gusto nyo hanggang dulo pa? Pili ka ng bote dyan. Ang bote, hahampas ko sa ulo niya. Ano ba, yung uso niya? Tanginang kapal masyado. Yung uso mo, pantaksil. Pamilyar ah. Oo, sobrang kapal ng uso mo, kasing kapal niyan yung uso ni Camille Villar.
Salamat sa Mga kuya at mga ate, sipin nyo si boss yung paos, si sensei yung walang sinabi. Isa pang papariling kita. Papagod na ako dito, ha? Sino mga nakapanood ng laban nito sa Jollibee? Tangina, para ka nung lalaki na nagbabalak na magladlad. Alam niyo yung buong grupo niyo parang homeless na nag-aantay ng pagpag. Alam mo bang na-depress yung manager doon? Hindi na kumakain ng almusal hanggang hapunan. Paano ba naman bumaba sales ng branch nila dahil sa ginawa niyong kahayupan? Ito kung mamamalimos kayo, tol, ito payo, walang panghi-hate. Sa 7-Eleven kayong mag-apply, kailangan ng pulubing taga-bukas ng gate. At di ba kwento mo sa akin, galit ka sa FRBL? Ba't nahihiya ka na bigla? Sabi mo, pangalan ng liga nila, Floodway, sa Bulacan lagi may baha. Tangina, yung mga nagmamotor dito, di ba alam niyo yan, sa Bulacan, yung daan nila lubak-lubag. Lubak-lubak, tangina talagang yung mga rider madadali. Nung ginagawa ba yung tol, yung mga labor, walang bale? At shoutout kay Idol Looney, Sinyo, Mot, kami excited sa inyong 3-way battle. Pero sabi ni boss, ang tatagal nyo daw mag-confirm, siya tuloy yung nahahasil. Pero habang di pa sila nagre-reply, boss, may suggest akong nice trip. Ang gusto namin makita mag-3-way, si Enigma Pibos tsaka Mike Swift. Di ba gusto nyo yun? Enigma Pibos tsaka Mike Swift. Sa branded yung venue, Papa Benji. Pulo mag-o-organize, asahan na. Tatayo si Shernan sa harap, tas sasabihin, araw na naman ang sunugan, sagpangan na! At para kang bante ka, boss, yung mga kukunin nating hurado, puro uprising. Sakaling matalo ka pa rin, papasigawin ko si Badang ng luto, tas ibibito namin yung judging. Nandiyan ka pa pala? Tanginan to, alat ang gusto sumali sa kingkuyan. Sakit no, bars na bars ka na, tas di ka namin sinali sa kwentuhan. Paano kasi kung usapang shot, alam naming madali kang talunin. Isang RH lang binigay sa'yo sa motos, di mo pa na kayang tapusin. Parehos tayo na mayagpag ng 1 minutes, pero wag ako yung sisindakin mo. Nakasurvive ka sa blizzard, pero yung init galing Baseco, tsaka kanyang iindahin to. Yung init galing Baseco, tsaka kanyang iindahin to. Sarap mong palikuan ng saksak. Para bumagsak sa sahig, ang sarap mong paliguan ng saksak. Reverse classroom setup. Sensei naman yung makikita nyo ngayong bumagsak. Okay din. So, round 2 ni Andros, okay din. However, yun nga, merong onting slip-ups. Tapos, yung sa last part, yung napili niyang angle about dun nga sa 3-way, yung napansin ko rin dun sa mga nanonood, di masyadong ganun nag-react. Di nila alam kung paano re-reactan. Tapos si Boss Arik naman talagang solid pa rin, patawa-tawa lang. Pero yun, overall naman, okay. Yun nga lang, iba pa rin talaga pag yung yung malinis talaga yung yung round mo. Pero yun, props pa rin dito. Sige, round 3 tayo ni Sensei. Yo! Alam nyo bang pagiging rapper tsaka rider nagagampanan daw niya pareho? Paanong hindi yung nag-book nagmamaneho? Kapal ng balat nito, parang puwet lang ng kaldero. Nagpapawis ka, oh. Heto, pampunas mo, kanebo. Kapag malaki dedi nung angkas, mayat maya siya nakapreno, nagsusuot pa lang ng shower cap, pinaaya mo na sa inyo. Sa Caloocan yung Yeah. Sa Caloocan. Wait lang. Ano yun solid yan Ngayong merong late pumasok sa utak ko. Pag rider ka, like, angkas, meron yung, yung parang protector sa ulo. Kasi nga naman, every passenger, nung wala pa yon or kung yung hindi pa na-implement yon is, syempre, pawisan, tapos yun, yung shower cap, niyaya na kagad sa bahay. Solid yun, solid. Yung dropping point, yung daan mo pa Baseco, yung... Yeah.
Sa Caloocan yung dropping point, yung daan mo pa Baseco, yung trabaho mo, move it, ginagalaw mo, pasahero. Ganda nun. Punch after punch, parang buksingerong nagkahero pa. Pero Ako'y pang pound for pound, na parang si Canelo na. Oo, pound, tapos nakapeso ka. Balikan natin yung kwentong ginagalaw niya pasahero niya. No choice sapagkat walang binibining na naising makabeso ka, masebo ka, kasi bok, taga Baseco ka. Tangina, ganito ba yung mga dapat na tularan, huwaran daw na teacher? Lagi niya pang pinagmamayabang yung motor niyang merong seatbelt. Sarap ihambalo sa kanya nung pampasada niya na single. Pag binaldado kita dito, mamaya ang idadrive mo na lang wheelchair. Ano, brutal ba masyado? Joke lang. Teacher yan. Kapag recess, teacher yan. Kapag gutom yung lunchbox ng mga bata, yung tinitignan. Advisory class niya, Kinder 1. Kapag recess na, tamang diskarte sa mga single mom. Paglalaruan ko lang yung profesyon mo dito kahit graduate ka pa ng eduk pare. Hindi ito yung paaralan kung saan ka responsable. Di ito yung eskwelahan kung saan may crush kang estudyante. Ito yung classroom kung saan ikaw naman yung merong tae. wait lang. Kasi... Ito ay classroom, medyo hindi ko na-gets pero nagtawanan sila. Sige. Rewind natin onte. Mga bata yung tinitignan. Advisory class niya, Kinder 1. Kapag recess na, tamang diskarte sa mga single mom. Paglalaruan ko lang yung profesyon mo dito kahit graduate ka pa ng eduk pare. Hindi ito yung paaralan kung saan ka responsable. Di ito yung eskwelahan kung saan may crush kang estudyante. Ito yung classroom kung saan ikaw naman yung merong tae. Kasi... Ito yung classroom na ikaw yung merong tae. Okay, yung parang napahiya. Okay, parang yun. Okay, comment nyo lang, man. Ikaw yung tipo ng guro. Na namamalo kapag late. Ako naman yung klase ng maestrong pinapasukan na ng estudyante bago pa mag-8. Nagbubukas ka pa na ng libro. Patapos na ako ng page. Ikaw yung gurong nasa hanin ng mga mag-aaral. Kapag graduation, ako naman nandun sa stage. Kaya paano mangyayari na yung guro na to mas great? Papasok ka pa lang ng gate, nag-aayos na ako ng grades. Magkaiba tayo ng paaralan na napupulot na kaalaman. Sige, ikaw na yung lisensyadong guro. Ang tanong ay kung anong maituturo mo sa mga yan. Puro ka lang ba ganyan? Insulto mga banatan, parte lamang ng mga sulat ko sa aking kwaderno yung buo mong kamalayan. Hayaan nyong napastanganin ko tong typical na Pilipino na to. Kung usapang lirikal bumato, mas magbumukha ka lalong tanga pag in-English ko pa to. Walang aklat ng kasaysayan na makakaalala pagkatapos kitang gawing pilot abo kahit gamitan ng siyensya at matematika, hindi ma-explica kung gaano kaliit ang tingin ko sa'yo. Isa ka lamang pipitsugin nila lang na nilagay dyan para lang hamakin ko. Masyado na nakakaawa yung buhay mo, hindi ko na para pahabain to. Mismong guro yung namaalam, yung clue pang anime, saksak ng kutsilyo sa dibdib hanggang sumuko mag-exhale. Shoutout sa Crown Manila sa pagtulong sa aking play, naging assassination lang sa classroom ngayong may koro na yung sensei, bitch. Grabing round yun. Round 3. Sensei. Sobrang bigat. Tapos ito si Andros yun na nakinig natin yung unang reaction niya. Parang ano siya. Parang minamak niya yung in-spit ni Sensei na rap na tuloy-tuloy pero still grabe yun. Solid. Sige, pakinggan na natin. Pero yun, for me, feeling ko kahit di ko pa naani yung round 3 ni Andros, 1, 2, 3 Sensei to for me. Sige. Ano siya sabi, malawak ka na nun? Oo, sa klase meron akong tae, hawak ko ngayon. Ganda yun. Pati yung misis mo nagilod sa akin, meron pa ako pandugtong. Oo, may angkas ako lagi, kakamubit namin ang misis mo, malapit na siya sa'yo makamove on. Tanga na, may dinaan daw akong Baseco. Sinasabi mo ngayon? Oo, yung angkas ko, papa mo, binugbog ko nga siya dun. Ganto ko. Tingin na yun lang pala sasabihin mo. Hindi yun pang magaling, Kap. Mas kinabahan pa ako sa biyahe ko kanina, baka may violation na ako sa NCAP. Pero sa mga di nakakaalam, call center agent yan. Hindi biro yung trabaho nyo. Kaya sa inyo, ako'y saludo. Pwestong kaya na lang natin yung pagtatrabaho niya, baka sakaling tayo'y matuto.
Alam nyo bang lagi yung top 1 agent? Kaya nga maraming trabaho nang gigigil. 2 days pa lang sa work, kalandian na si TL. Tangina, hindi madamot sa spill. Kapag may meeting, mahilig mag-recite. Sa mga customer, lagi kang sisat pero yung misis mo dissatisfied. Tangina, kahit toxic. Okay yun, okay yun. Medyo hindi nag-react karamihan. I'm not sure kung mahina para sa kanila yung linya, pero kung nagtrabaho ka sa call center, maintindihan mo yun. CSAT, tapos DSAT, ganda nun. Dissatisfied yung misis niya, tapos yung isa CSAT, customer satisfaction. Sa trabaho siya, puro puro CSAT. Pero pagdating sa buhay, sa asawa, DSAT, man. Yung workplace, di yan magre-resign. Kasi sa diskarte, mabagsik ka. Di bali daw na-delay yung sahod, wag lang yung mens ng kabit niya. Tangina, issue? Tangina, di ba nag-away nga kayo ng misis mo kagabi? Pilit kang pinapaamin. Tangina raw kasi ng kumpanya nyo, buwan-buwan na lang merong team building. Tas required daw sumama. Kaya sa site nyo, popular ka. Isipin mo, probi ka pa lang sa work, pero sa hotel, regular na. Kaya magbago ka na, pare. Kaya ate, sana matauhan ka, ate. Yung panloloko niya, grabe. Incentives nila, 5K, binibigay lang sa'yo, kalahati. O, di ba? Kaya hindi ko masisisi misis mo kung sa malalaman niya siya'y mag-i-eskandalo. Bare months lang kayo may OT, ha? Ba't umaalis ka kahit Sabado? Alam mo paano ko nalaman to? Chinat ako ng kabit mo. Dahil sa sobra niyang buwisit. Di niya na daw kayang sa Telegram lang kayo nag-uusap, tas pangalan niya pa doon, Kosang Philip. Magbago ka na, pare. Yung misis mo, wag mong tinuturing na others. Isipin mo, sensei ka pa naman, tapos wala kang manners. Tangina, tignan mo yung anak mo. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para yung trabaho pag-igihan? Tignan mo misis mo. Hindi pa ba siya sapat na dahilan para kalokohan ay tigilan? Pinaprangka kita kasi may mali ka. Di na para konsintihin at ipagtanggol. Huwag mo nang hintayin sa buhay mo yung misis mo, yung biglang mag-awol. Time, babayero. Sorry po lang natin. Flip top, zoning 19. Kung nagustuhan nyo yun, magingay pa kayo isang beses para sa kanilang dalawa. Siyempre, shoutouts nga pala sa Flip Top Stock, Flip Top Collab, High Minds Flip Top, Crown Manila Flip Top, yan, check nyo yan. At sa Flip Top Store. Pero yun, ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Sensei. Shoutouts kay Andrew. So yun, tapos na. So yun nga, yung third round ni Andros, umikot lang din nga doon sa call center. Okay din eh. May nagustuhan din ako mga linya niya about dun nga sa DSAT, CSAT. However, ayun, wala. However, hindi nga lang siya bumenta dun sa mga nanonood. So, yun, solid na laban. Saktuhan lang din to, 30 minutes. Review pa tayo sa mga susunod. Ingat palagi, good vibes. Peace.